Ito po ay kaugnay sa warrant of arrest na na-issue noong May 8, 2025 ng 3rd Judicial Region, Branch 118 ng Regional Trial Court sa Angeles City, Pampanga. Ito ay kaugnay ng may labing na 50 na katao po. Ito po ay may recommended na not bailable, kaugnay po na specific na kaso ng qualified trafficking in persons. Sinimula na ng Philippine National Police ang paghahanap sa 50 individual na kinabibilangan ni Cassandra Ong at 49 na iba pa. Kaugnay ito ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa mga ito sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa sinalakay na Pogo Hub sa Angeles, Pampanga noong June 2024. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat na ng tracker team ang Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ang mga ito. Kausap ko po ang director po ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-create na po ng tracker teams. Tracker teams, ito po ay para sa buong Pilipinas po. Para arestuhin yung po mga nandun po sa accused po na 50 katao po. Makikipag-ugnayan din aniya ang pambansang pulisya sa Bureau of Immigration upang malaman kung mayroon ng nakalabas ng bansa sa naturang mga akusado. Ang isa sa pinag-uusapan po nila ng legal nila ay yung immediately po yung coordination nila sa Bureau of Immigration po dahil kinukonsideran po dahil na maaari nakalabas na po ng bansa iba. Sapagkat kung matatandaan po natin, si Cassandra Ong po ay na-release sa kulungan po noong December 13, 2024. Sinabi pa ni Colonel Tuanyo, pinag-aaralan na rin aniya ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para naman sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Nagmi-meeting po yung kanilang mga legal officers po para pag-usapan kung paano po i-handle po yung kaso naman po ni Harry Roque po. At alam naman po natin na nag-apply ng political asylum si Harry Roque sa Netherlands. Ino-consider po yan. Magugunita na sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pampanga noong Hunyo, natagpuan ang mga hinihinalang biktima ng human trafficking kung saan nakakulong at nakaposas ang ilan sa mga ito. Bukod pa sa nakitang sugat at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.